OMG, abay piling-pili lang pala no ang mga imbitado dun po sa isang ah, wedding of the year na talaga namang nag-iwan ng napakatinding kasiyahan at selebrasyon para sa mga fans ni Bea Alonzo because after sabi nga po ng kasabihan 'di ba parang sa hinaba-haba ng prosesyon din sa simbahan din ang tuloy no. Kaya naman yan ang pag-uusapan natin. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Ito na mga sis at mga bro. Kung akala nyo nakarecover na kayo sa nuclear level shock drop kahapon nang i-announce ni Mayor Binay na official ng kasal si Queen Bea Alonzo at ang Pure Gold CEO Retail Prince na si Vincent Co. Well, mag-ready kayo. Nag-drop lang naman ang Metro Style ng pinaka-detailed, pinaka-aesthetic at pinaka-exclusive na lookbook at breakdown na nagaganap sa Ultra Private Civil Union noong Monday, July 13, 2026 bandang alas 7 ng gabi. At hindi lang to basta-basta wedding. Ito'y isang masterclass sa kung paano magpakasal ng palihim pero nananatiling very demure, very mindful, and very cutesy. At higit sa lahat, sobrang protektado ang bag. Gusto nyo ba ang resibo? Round down ng styling at kung sino-sino ba talaga ang mapapalad na anim na kaluluwa lang ang nakasaksi sa I Do ng taon. I-breakdown natin ang bawat kabanata rito sa Ultimate Celebrity Wedding Expose na ito. So, the outfit and the aesthetic breakdown. Ang makikita nyo po sa mga larawan, the clean girl and quiet luxury core. First things first, pag-usapan natin ang look ni Bea Alonzo sapagkat ang gabi na yon ay opisyal nang nagre-define ng modern bride aesthetic sa Pilipinas. Kalimutan nyo muna yung mabibigat na ball gown, ang mahabang tray na sumasayad sa sahig, at ang pampasabog na tiara. Queen Bea off for a super sleek ultra crisp at modern corporate chic fusion that literally scream, I have my own money and I'm here to seal the deal. The bridal outfit, white blazer plus lace skirt fusion, ayos of high fashion spill ng Metro Style. Si Bea ay nagsuot ng isang customized white blazer na may napakatapang at napaka-eleganteng deep V neckline. Ang contrast ng matigas at structured na blazer laban sa napakalambot, detalyado at ultra feminine na lace skirt ang nagbigay ng tinatawag nating perfect visual balance. Hindi siya mukhang aaten ng board meeting at hindi rin siya mukhang aaten ng prom. She looked like a powerhouse woman taking control of her own destiny. Para sa kanyang bouquet, she carried simple but elegant blooms consisting of white roses and white tulips at white orchids, and according to initial report, no crazy colors, no dramatic green fillers, pure pristine and clean just like her love story with Vincent. Simple pero punong-puno ng halaga at walang halong distraction. The glam hair and high ponytail of glass skin. Para sa kanyang hair, ang makeup literal na tinapos si Bea ang heavy makeup era. Nag-go siya para sa isang napaka-fresh, light makeup look na nag-emphasize sa kanyang natural glass skin at classic facial features. Ang buhok ng isang slick, isang high ponytail sa walang kahit isang hibla na nakawala. Napaka-clean, napaka-snatch ng fez. At look na ito ay perfectong complement sa kanyang modern suit dress setup. So, ang groom naman, si Vincent short sleeve barong, hindi rin nagpatalo si Vincent Co. Pagdating sa malinis na presentasyon. Siya ay nagsuot ng isang classic short sleeve barong, napaka-presko, napaka-Filipino, at napaka-swak sa isang formal ngunit mabilisang civil ceremony sa Makati City Hall. Walang yabang, walang kailangan patunayan, just pure clean aesthetic for the Pure Gold boss man. Eto na, the exclusive six. Sino nga ba ang anim na nakasaksi ng kasalang walang maingay? Itong pinaka-inaasahan ng lahat ng mga chismosa sa bansa. Sino-sino ba talaga yung nandoon? Noong unang pumutok ang balita kahapon, nabalisa ang buong bansa dahil nabanggit na walang magulang mula sa magkabilang panig na sumaksi sa seremonya. Ang iba ay agad na nag-isip ng drama o kaya hiwalayan ng pamilya. Ngunit ayon sa mga bagong ulat
mula sa Metro Style at Showbiz Insiders na si OG Diaz, ang kasal ay talagang dinaluhan ng 6 na piling-piling tao na nagsisilbing haligi at proteksyon ng mag-asawa sa gabing yon. So ang guest, witness role, connection, why they were there, Mayor Nancy Binay officiant, the Makati City Mayor who officially performed the ceremony and shared the legendary One More Chance post by Attorney Lorna Kapunan, the legal counsel. Witness high-profile celebrity lawyer of Bea Alonzo. Ito na. Her presence confirmed that everything legally and financially signed, sealed, and secured. Owners of the Secosana Bags witnesses, business partners, close associate, and partners of Bea in her travel essential brand Bash. They serve as the ultimate trusted inner circle, select inner circle members, close support system, a few trusted non-showbiz staff, and friends who ensure the security and extreme confidentiality of the event. The power behind Lorna Kapunan's presence. Let's talk about Attorney Lorna Kapunan being there because, honey, that's his huge statement. Sa mga hindi nakakaalam, si Attorney Lorna Kapunan ay isa sa pinakamatatalas, pinakasikat at pinakamaimpluwensyang abogada sa Pilipinas. Ang kanyang presensya hindi lamang bilang isang regular na panauhin, siya ang legal na kalasag ni Bea Alonzo. Matatandaan ang pinakaunahang dahilan kung bakit na-delay at kalaunan ay na-cancel ang planong wedding of the year sa Spain noong May 14 ay ang controversial na pag-uusap tungkol sa kanilang prenuptial agreement. So dahil parehong bilyonaryo at may kanya-kanyang imperyo si Bea sa showbiz, real estate at brands gaya ng Bash, habang si Vincent naman sa retail, supermarket at corporate investment, normal lamang na maging napakadetalyado ng hatian at proteksyon ng kanilang mga ari-arian. Ang katotohanan kasama si Attorney Lorna sa 6 na saksi ay nagpapatunay na ang lahat ng mga legal na dokumento at prenup clauses ay matagumpay na naayos, na pirmahan, na selyuhan. So bago pumasok sa silid si Mayor Nancy Binay, we love Queen who secure her future while embracing her forever. Iba, kakaiba talaga to si Bea Alonzo, 'di ba? So, the Secosana Connection, Bash Travel Essential. Bakit nga ba yung mga may-ari ng Secosana Bags ang naging pangunahing testigo para sa mga hindi nakasubaybay sa karir ni Bea bilang isang businesswoman? Si Bea ang utak at may-ari ng tatak na Bash. Ito po isang sikat na brand ng travel organizer, bags at vanity cases. Ang Secosana na isang dambuhalang pangalan sa bag manufacturing sa bansa at ang kanyang naging malapit na partner sa negosyong ito. Ang pagpili sa kanya bilang mga saksi ay nagpapakita kung gaano kalalim ang tiwala ni Bea sa mga taong sumusuporta sa kanyang mga pangarap sa labas ng mundo ng pag-arte. So, the timeline of events, the plot twist, we never saw coming. Ito na, para sa buong bansa, ang pagpapakasal ni Bea at Vincent ay tila isang biglaang desisyon na ginawa sa loob lamang ng isang araw. Ngunit, kung hihimayin natin ang timeline, makikita natin na ito ay isang napaka-mindful at madiskarteng hakbang upang iligtas ang kanilang relasyon. Mula sa mapanuring mga mata ng publiko ng media, the Spain cancellation May 2026, lahat ay handang-handa na para sa isang marangyang European wedding. Lumipad na mga ilang malalapit na kaibigan na tulad ni Dimples Romana patungang Espanya. Ngunit ang pangarap na yon ay biglang naudlot dahil sa hindi pagkakaunawaan sa prenup terms. Ang chismis ng paghihiwalay ay nagsimulang kumalat at lalong nagliyab ang apoy nang mapansin ng mga netizen na in-unfollow ni Bea si Vincent sa Instagram nitong mga nakaraang buwan. Akala natin ay tapos na ang lahat. The Manila Church Wedding ploy, may mga lumabas ding balita na baka magkakaroon ng church wedding sa Maynila pagkatapos ng insidente sa Espanya. Ngunit ayon sa mga insiders, ang mga balitang ito ay tila ginamit lamang ako bilang isang decoy o pampalito upang malayo ang atensyon ng publiko at mga paparazzi mula sa totoong plano. Habang abala ang lahat sa pagpahanap ng simbahan sa Maynila, tahimik na naghahanda ang dalawa para sa kanilang simpleng civil wedding sa Makati. The Rockwell Connection. Bago man ang kasal, bumili ng isang luxury apartment ng dalawa sa Rockwell, which is matatagpuan nga sa Rockwell, Makati. Ang pagbili ng ari-ariang ito ay naging dahilan upang opisyal silang maging isang residente ng lungsod. Ito ang naging golden ticket nila upang legal na makapag-apply ng marriage license at
doon sa ilalim ng pamumuno ni Mayor Nancy Binay, the secret ceremony July 13, 7 p.m. sa wakas noong Lunes ng gabi sa gitna ng katahimikan at walang kahit anong ingay sa social media ay naglakad ang isang. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV and Dar Eds channel. God bless everyone.